beloved Boss Mike Cervera. Wag na ho kayong magtataka kasi mukhang lalong sisiklab ang digmaan diyan po sa Middle East. Ako, wag naman sana mangyari. Nagkampi-kampihan na sila, mga kababayan ko. Nagkampi-kampihan na po. O, pasok. Sa gyerang Israel, Amerika at Iran, ang militanteng grupong Houthi. Dahil dyan, panibagong ruta ng mga oil tanker ang posibleng maapektuhan. Naku, mga kababayan ko, ito namang Houthi, ito namang Iran, itong Israel, itong Amerika, ewan ko ba? Naku, patay tayo rito, mga kababayan ko. Paano na kaya ito? Ha? Paano kaya ito, mga kababayan, ha? Mukhang mapapasama. Narito ang Frontline News Abroad. Alna ka. Walang patid pa rin ang mga pagsabog sa Iran. Sunod-sunod ang dagundong, mapaumaga o gabi man, mula sa pag-atake ng Israel. Isa sa tinamaan ng airstrike, ang Iran University of Science and Technology. Nadamay rin ang 80 residential area. Ang Amerika naman, pinuntirya ang naval vessels ng Iran. Naku, patay na talaga. Naval vessel ng Iran, pinuntirya ng Amerika. Sabog! Uy, naku, mga kababayan, Sir Mike, tuloy-tuloy ba yung impeachment kay BP? Tuloy-tuloy yun. Wala nang magagawa si Sara Duterte doon. Ayon sa Amerika, naghahanda na sila para sa ground operation sa Iran. Naku, patay, ground operation. So, kaya pala napakarami na hong sundalo, mga kababayan, Oo, Joseph Banyaga. Kaya pala, nagpadala si Trump ng napakarami na sundalo diyan po sa Iran. Oo, dami. Dalang mga Amerikano na sundalo. Sa mas lumalawak pang girian, mas lumalawak na rin ang mga military operations ng Israel sa Lebanon para sugpuin ang militanteng grupong Hezbollah na kaalyado ng Iran. Nadamay dyan ang 2 Lebanese journalist na tinamaan ng airstrike. Sa kabila niyan, nakakuha ng backup ang Iran sa kaalyado rin itong militanteng grupong Houthi mula... Naku, mga kababayan, ano ba yan? Ayaw nyo talagang tumigil! Ayaw nilang tumigil, kakagera. Tapos, mga dides, sisisi nyo na naman kay Pangulong Bongbong na na yung gera na yan, kasalanan na naman niya. Ang mga DDS, ganyan mag-isip Lahat na lang, mga kababayan, ng mararamdamang hirap nila, kasalanan ng presidente. Hindi kasalanan ng presidente yan. Ayan, sila may kasalanan, yung mga naglalaban-laban. Hindi tayo, hindi si Pangulo. Hindi. Sana ibala dyan ng mga DDS na senador sa gera, no? Oo nga, no? Diba, Jobro? Maganda gabi sa inyong lahat daw. Sige, tuloy. Sa bansang Yemen, nagpakawala sila ng missile sa Israel. Ayon sa Houthi, patuloy ang gagawin nilang pag-atake, lalo na kung may sumaling bansa para pagtulungan ng Iran. Gaganti rin daw sila sa sino mang gagamit sa Red Sea. Ala ka, ayan na, pati Red Sea nadamay na. Alam nyo, mga kababayan, may kwento ako dyan. Andali, basahin ko muna to si Marilo Junio. For review din daw yung kaso ni Cheese sa SC, Boss Mike, at may impeachment nga rin sa COMELEC. Yun nga Sige, bukas talakayin natin yan. Eto, mga kababayan ko kasi way back 2018, 2018, pumunta ako dyan sa Israel at saka Egypt, at saka Jordan, Pinuntahan ko yan, mga kababayan, napakagandang lugar. Tapos mga kababayan yun, dinaanan namin yung Red Sea mula sa sa Egypt. Mula sa Israel papuntang Egypt, dadaanan mo yung Red Sea. Yan ho yung mga... Kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan, yan yung yung maasin. Mga kababayan, yung maasin ba? Yung pong kapag lumusong ka, sobrang alat. Tapos kahit na hindi ka magpalutang-lutang, lulutang ka kusa.
Pwede ka ngang yumangga na nakahiga, nagbabasa ka ng dyaryo. Alam nyo ba yon? Historic place ang mga yan. Oo, pinuntahan ko, Del Toto Valduesa. Pinuntahan ko rin yung tomb ni Jesus Christ. Oo, nagpunta ako diyan, nagpasyal-pasyal ba ako diyan? Pinuntahan ko lahat yung mga relikya, yung mga kung paano dumaan si Jesus Christ, yung mga ng kamay, lahat 'yan pinuntahan ko. Diyan sa may Israel Dead Sea pala 'yun. Dead Sea, sorry, iba yung Dead Sea. Pero yung Red Sea dinaanan din eh. Oo, mga kababayan, dinaanan din namin. Dead Sea pala 'yun. Sorry. Oo, Dead Sea yung papunta doon. Pero pinuntahan namin yung Red Sea, mga kababayan. Hindi naman siya red. Oo, hindi siya kulay red. Oo, doon na ba galing ang Himalayan salt? Ewan ko. Hindi ko alam, pero yung Dead Sea salt yon. Dead Sea salt, doon galing. Oo, ay nako, punta rin ako ng Petra. Alam nyo doon sa Petra, mga kababayan? Oo, Benji Bernardo, religyoso ko. Sabi ko nga sa inyo, muntik na akong magpastor eh. Red Sea yung nahati ang dagat. Yan! Grabe, no, mga kababayan. Salt water will push you up. Tama! Di tulad ng tubig tabang, lulubog ka. Pero kasi doon, talagang nakalutang ako eh. Oo, next time nga, natin, Oo, tama si Marites Musni, yung nahati yung dagat sa palabas na Moses, Maganda ang Israel, Boss Mike, kahit ang Lebanon, maganda. Andun din yung cave na pinapahingahan. Kahit nga yung mga kulungan, pinuntahan ko eh. Kahit doon, mga kababayan, kung saan siya lumaki, kung saan siya hinuli, di ba? Sa Hardin, mga kababayan, doon sa Hardin. Tapos kung saan siya bumangon, pinuntahan namin yon. Ganda, promise, ganda. 2018, 8 taon na. Sabi ko kasi noon, babalik ako rito kapag nahanap ko na yung babaeng, makakasama ko sa habang buhay. Mga kababayan, balak ko sana nang bumalik na, kaya lang kumukontra yung gera. Ewan ko ba? Sige, tuloy natin to. Nasaan na? Dito. Na kung may sumaling bansa para pagtulungan ng Iran, gaganti rin daw sila sa sino mang gagamit sa Red Sea para sa mga nasabing military operation. Ang Red Sea, gaya ng Strait of Hormuz, ay isa sa mahahalagang maritime corridor. Ayan, mga kababayan ko. Disyerto, ang daming disyerto dyan eh. Oo. Isipin ko lang, ang dami na, kasi mga kababayan, lahat po ng simbahan, ng Katoliko, pinuntahan namin, dasal dito, dasal doon, luhod dito, luhod doon. Tapos, ano ba yung mga kababayan ko, nawala sa isip ko, kung saan nakita si Jesus Christ, mga kababayan, na lumulutang, naglalakad. Pakiano nga ho, nabablanko ako dyan sa, tagal na kasi. Anong dagat yon kung saan lumutang si, hindi lumutang si Jesus Christ. Yung nangingisda sila Juan, di ba? Tapos biglang lumutang si Jesus Christ. Hindi Ilog Jordan, hindi. Oo, iba naman yung Nile River kay Cleopatra yan eh. Hindi Red Sea. Hindi. Basta search nyo na lang nga muna. Search nyo nga. Yan, Sea of Galilee. Yan, tama si Joey Salvaboro, naalala ko. Yung Sea of Galilee, namin niya, sumakay kami ng isang malaking bangka. Malaki, siguro parang ano ba tawag niyo doon? Roro? Roro? Yung Roro, mga kababayan, tama si Catherine Galpo. Ayan, tama kayo. Yung naku mga kababayan, ikikwento ko lang sa inyo, mahal na araw naman.
Alam nyo ba, ito walang biro, kasalanan ko kay Lord kapag ka nagsisinungaling ako. Kasi mga kababayan, kaya ako napunta doon. Kasi yung nanay ko, tinanong ko siya nung birthday niya noon, 2018. Sabi ko sa kanya, anong gusto mong maging birthday gift ko sa'yo? Sabi ko, gusto mo ba na punta tayo ng hotel? Punta tayo ng yung mga sikat na hotel. Noon, Manila Hotel, ano? Sabi ko, gusto mo bang maghanda doon tapos invite mo yung mga kaibigan mo? Sabi niya, ayoko ng ganyan. Meron akong gusto. Sabi ng nanay ko, ano yon? Gusto kong mapuntahan kung saan sinilang si Jesus Christ. Hala ka! Siyempre, nanay ko yun di ba? Sabi niya, gusto kong mapuntahan, yun ang gusto kong gawin sa birthday ko. Mapuntahan ko kung saan nilibing at sinilang kung saan si Jesus Christ. Ganon. Kasi mga kababayan, birthday niya, doon nga kami naghanda Naghanda kami doon mga kababayan sa ewan ko. Papakita ko nga sa inyo yung dali. Dali, papakita ko sa inyo Ewan ko kung nandito. Kasi mga kababayan ko, yun doon kami naghanda sa doon na nga sa may Israel, mga kababayan, sa Bethlehem, mga kababayan. Doon ko pinaganda ng birthday yung nanay ko, kagustuhan anak, mga kababayan, sabi ko kung kaya mo naman Pero nung una kasi parang ayaw ko. Kaya lang, mga kababayan ko, naiisip ko, yun ang kagustuhan ng nanay. Bakit mo pipigilan, di ba? Sa Holy Land. Eto, wait lang. Hanapin ko lang, mga kababayan nasa na yung boss Mike. Matagal na kasi yun. Hahalongkatin ko dito sa cellphone ko. Yung pangyayari na yon. Tagal-tagal na ho nun, mga kababayan way back kupong-kopong pa, 2018. Di ba 2018 Biruin yung mga kababayan ko. Andali, habang hinahanap natin, mag-like muna kayo. May kwento kasi mga kababayan na Yan, alam nyo ba nung nasa Sea of Galilee, nung itinuro nung tour guide, mga kababayan, yung pong lugar, yung lugar kung saan lumutang, naglakad sa tubig, si Jesus Christ, mga kababayan, ang lamig sa pakiramdam. Desierto yan Pero mga kababayan ko, magugulat kayo, ako nagulat, sa init ng panahon, nung tinuro yung lugar na yon, mararamdaman mo yung yung lamig na para bang may yumayakap sa yung kaluluwa. Grabe. Ang tindi nun, mga kababayan ko. Nasaan na yung boss Mike? Eto na siguro yon. Ang dami ko kasing video, mga kababayan. Nawala na. Nawala na yung mga video ko. Mga nakapost yan. Mga nakapost kasi yan, mga kababayan. Ipopost ko sa FB ko, tuloy! Para sa kalakalan, nakadugtong ito sa Suez Canal na isa sa critical shipping route sa buong mundo. 10 to 15% ng global trade ang dumaraan dito. Bukod sa Red Sea, una na rin nagbanta ang kita mo si Heidi, nakita Heidi Arellano. Nakita ko yung picture, may video kami. Nang nanay ko, dalawa lang kami. Alam nyo naman ako Nancy Kwan Makananay ako, tsaka syempre, di ba, mahal na mahal natin yung magulang natin Iran, nakokontrolin ang Bab el Mandeb Strait o ang Gate of Tears. Kung titingnan sa mapa, may kalayuan ng Iran sa Bab el Mandeb Strait. Pero malapit ito sa Yemen na siyang kuta ng militanteng grupong Houthi.
Naku, yung Houthi talaga isa pa yan. Yan po yung mga no, yung mga bumobomba ng mga ng mga ayaw nila na barko. Yung Houthi lagi na lang yan eh. Yung mga rebelding mga na yan, 'di ba? Kung pare-parehong tensyonado ang Strait of Hormuz, Red Sea at Bab el-Mandeb Strait, pipilayin nito ang ekonomiya ng mundo dahil ang pinaka-apektado ang langis. Samantala, Kita nyo, mga kababayan, pipilayin ang ekonomiya ng mundo. O, mga pirates yan, tama. Mga kababayan ko, pipilayin daw ang ekonomiya ng mundo. Naku, Diyos ko po, wag naman sana. Hay, naku, baka mas malala pa po yung naranasan natin sa COVID, yung mangyari. Di po ba, mga kababayan? Baka ganun ho ang mangyari. Nakakatakot, Pero ninyo, kita nyo, kung wala na ho, eto nung COVID, meron tayong ilaw, kuryente, di ba, nakakaalis tayo. Ang problema, yung panggatong Evangeline Santos, pag nawala yun, wala na. Hindi na tayo magkikita-kita sa social media. At syempre, ano pa gagamitin natin? Lampara. Sa bagay, sanay tayo nung bata tayo, lampara lang ginagamit, walang kuryente, walang electric pan. Diyos ko, napakainit at magsasummer pa naman. Tapos, syempre, wala ring kotse dahil walang gasolina. Grabe, no? Ganun ang mangyayari. Back to basic tayo. Yun, gasera, gamit-gamit natin noon. Tapos, walang tubig. Syempre, walang magpapatakbo ng tubig. Nako! Mauuso na naman ang poso. Mauuso na naman ang balon. Di ba? Mauuso naman. Di ba mga kababayan nung araw saan tayo umiigib? Sa balon. Sa poso. Nung araw mga kababayan, yung poso hindi naman natin pinakukuluan. Di ba? Nung araw, bobombahin mo lang yangga yaka lang, Di ba? Sasalain mo lang yung mga buha-buhangin. Iinumin mo na yun, mga kababayan, di ba? Spring water. Ewan ko bakit ngayon nauso-uso ito Ito hong mga kababayan, yung bang mineral water, ganun. Nung araw, wala yan. Di ba, no? Yan, sa bukal, susubsob mo lang yung nguso mo ron, makakainom ka na ng tubig. Mababalik talaga ako pag wala ng internet po, nasanay ka kasi. Nako, pag may poso, may boso. Ano si Marite? Talaga ba? Totoo yan, Pag naliligo yung mga tao doon, sa poso lang, Di ba? Putik na yun, back to basic tayo, mga kababayan. Balik tayo sa dati, sa nakaagis na natin. Pero alam nyo, minsan, sabi nga nila, sa lahat ng nangyayari, meron pong advantage at saka disadvantage. Diba, mga kababayan ko? May advantage tsaka may disadvantage. Ngayon, mga kababayan, ito, yung advantage natin, sanay tayo. Ang disadvantage, kawawa yung mga hindi sanay. Tayo, mga kababayan, uuwi lang tayo ng probinsya. Magtanim-tanim lang tayo ng mga kamote, malunggay, at saka okra, di ba? Talong, ampalaya, pwede na. Ang problema, yung mga hindi sanay. Siyempre, apektuhan din marami. Eskwelahan, ospital. Ospital ang pinapagana sa mga oxygen, di ba? Kuryente. Hindi. Ito mga kababayan, kapag gagamit ka ng generator, gagamit ka rin ng gasolina. Kaya, hindi talaga uubre. Lahat apektado kapag gasolina at saka diesel at saka langis ang problema. Walang makakaligtas. Lahat, yari tayo. Tuloy. dumating naman na sa Pakistan ang Foreign Minister ng Egypt at Turkey para pag-usapan ang tungkol sa Iran. Nakatakda ring dumalo dyan ang leader ng Saudi Arabia. Una nang sinabi ni US President Donald Trump na may negosasyon na ang Amerika sa Iran para itigil ang gyera. Pero mariin niyang itinanggi ng Iran. Kaya lang tinatanggi ng Iran .
Akala ko nga matatapos na eh. Oo, alam mo, Marites Musni, kita mo ang China. Ang China, tiba-tibanin na naman sila. Makikinabang ang China dito kasi lahat ng pagawaan ng solar halos galing China. Nakita nyo mga kababayan ko? Halos lahat galing China eh. Di ba? Ewan ko, sana matigil na ito dahil problemang malaki talaga. Di ba? Problemang malaki talaga ito. Civil war yan. Hindi pag nagutom, di ba? Halimbawa, tatay ka, nanay ka, pag nakita mong nagutom yung anak mo, naku, kung ano-ano na maiisip mo, di ba? Pero mga kababayan, maghunos dili kayo. Para ho kayo, sana, wag maging ganon, paghandaan nyo na kung ano yung po pwede nyong gawin. Magtanim-tanim na tayo sa paraangan, sa paligid, sa bakuran, ng pecha, yung madaling tumubo, kangkong. Ganon, mga kababayan, sana, no? Ngayon, mga kababayan, kita nyo sa social media, lahat ninanakaw pati palaspas gutom yung mga tao ano magagawa natin dyan? Dahil nga dito sa nangyayari, wala tayong magagawa. Paano? Ayawan na mga kababayan ko. Kita-kita na lang po tayo bukas, Muli, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!